Nagbabala ang Philippine Space Agency sa posibleng pagbagsak ng rocket debris malapit sa Palawan at Rosul Reef sa West Philippine Sea. Ayon sa PhilSA, nilaunch ang Long March 3B rocket kahapon sa Xichang Satellite Launch Center sa Sichuan, China. Posible raw mahulog ang ilang debris nito sa dagat na may layong 102 nautical miles mula sa Puerto Princesa, 108 nautical miles mula sa Quezon sa Palawan at 33 nautical miles mula sa Rosul Reef. Hindi naman daw babagsak ang mga ito sa kalupaan pero delikado ito sa mga sasakyang pandagat at aircraft. Posible rin daw itong anurin sa mga dalampasigan. Babala ng PhilSA, mapanganib ang debris dahil posibleng may nakalalasong kemikal. Pumalag ang kampo ng isang coach ng Ateneo Men's Basketball Team sa anggulong homicide o hazing na iniimbestigahan sa pagkalunod nila Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, ililipat sa chapel sa Quezon City ang labi ni Adili habang naiuwi na sa Agusan del Sur ang labi ni Baterbonia. Balitang hatid ni JP Soriano. Mula umaga nitong Lunes sa Davao del Norte hanggang gabi sa Agusan del Sur, hindi nauubos ang mga nagbibigay bugay kay Rene Bobet Baterbonia, ang sports hero ng Davao Region at Caraga. Ang dapat ay 4 na oras nang nabiyahe mula Panabo, Davao del Norte, naging 10. Hanggang maiuwi na si Bobet sa Talacogon, Agusan del Sur. Maraming salamat po sa mga tulong. Ang huling yakap niya sa ina noong bago lumuwas pa Maynila noong June 4. Sinikap na mapreserba ng artist na si JP sa isang digital painting na inalay sa ina ni Bobet. At least nakita ko na sa huling sandali, nihakap niya ako, hinahon niya ako. Parang sabi niya, huwag ka nang mag-alala ma. Parang sabi niya, sakit. Kalakip daw nito noon ang isang pangako. Pagdating daw ng June, di na ako mamumblima. Kasi lahat daw provided na. Kaya nga, nung nag-open kami ng ATM, sabi niya, sige lang ma, kunin mo yan. Kasi magpipirma ako doon na yung 70% sa iyo, yung 30% sa akin. Sabi niya. Sa barangay San Nicolas lumaki si Rene. Ang kanyang husay sa basketball, hinasa sa court na ito, nayari sa kahoy ang poste at board, kung saan niya rin tinuruan ang pinakabatang kapatid na lalaki. Basketball. Unsa ka na mag-basketball? Unsa forma mag-basketball? Unsa forma mag-basketball be? Unsa mag-shot? Pag forma shot no? Proud na nakadisplay sa kanilang tahanan ang mga medalya at tropeyo ni Rene. Ang mga labi naman ni Divine Adili ililipat sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Sa isang mensahe sa GMA News Online, kinumpirma ng ama ni Divine na babiyahe siya mula Nigeria papuntang Pilipinas, bagaman wala pang pinal na schedule. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pagkalunod ni Baterbonia at Adili, humarap sa NBI ang abogado ni Reynaldo Jacinto na 20 taon ng coach ng Ateneo Basketball Team. Pinalagaan ng kanyang kampo ang pagtutok ng CIDG sa anggulong homicide o hazing. First part na ng team yan, and it's not a condition for the team. It's just training, exercise, camaraderie lang. Walang torture. Homicide? No, it's an accident. Hindi rin humarap ang iba pang opisyal ng team at mga player na ipinatawag ng NBI, maliban kina resigned team manager Christopher Epok Kimpo na tumanggi sa panayam at Ateneo Blue Eagle player EJ Capihe. We mourn our fallen brothers Divine and Rene, and we'll carry them for the rest of our lives. Abogado lang din ang dating head coach na si Tab Baldwin ang sumipot. He was not in a good condition to appear. Coach Tab will fully cooperate with all the investigations ongoing po and all the legal procedures. Abogado rin ng 27 anyos sa si Coach Sandro Soriano ang nagpakita. He's suffering from emotional distress. He's undergoing sessions at the Ateneo Office of Guidance and Counseling. He's not going anywhere. In fact, he wants to face all of this. Sa June 24, ihahatid sa huling hantungan si Bobet. Mamiss ko sa kanya yung alam mo uli siya dire nga pag uli niya daghan ang
manghagad siya, mong laag, ana. Ang pinakakuang ginako ng tawagong ang tawag na mutawag siya sa ko nga kanang word nga pa. Mauli siya. Mo na pinaka mamisgi na ako sa iya. Na mo tawag sa ko nga pa. Sa party kay Rene. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Sa iba pang balita, pinaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang reklamong walang natanggap na benepisyo ang isang namatay na PhilHealth member dahil wala pang 24 oras siyang nanatili sa ospital. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat malaman kung naipapaliwanag ba at kung naipatutupad ng maayos ang mga polisiya ng PhilHealth. Nauna nang sinabi ng PhilHealth na inaalam nila kung sila ang may pagkukulang o ang mga ospital na binanggit ng asawa ng pasyente sa kanyang viral post. Paglilinaw naman ng University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center sa GMA News na hindi na-admit sa kanilang ospital ang pasyente. Lahat daw ng pag-uusap ay sa pamamagitan lang ng telepono at hindi nasuri o nailipat ang pasyente sa kanilang ospital. Nag-abot ng pakikiramay ang Manila Doctors Hospital sa namatay na pasyente. Sabi naman ng Manila Doctors Hospital, binigyan ng karampatang assessment, monitoring at medical intervention ang pasyente habang nasa kanilang ospital. Ipinaliwanag din daw nila sa pamilya ang pupwedeng mangyari sa pasyente kapag inoperahan at pinili raw ng pamilya na huwag itong ituloy. Ipinaliwanag din daw ng Manila Doctors Hospital ang kwalifikasyon at saklaw ng PhilHealth coverage ng pasyente. Huli kamyan sa Pililla, Rizal. 2 sidecar ang mabilis na pinatakbo sa sitio Mabia sa Barangay Malaya. Isinumbong yan sa pulisya pero hindi na sila naabutan. Kalaunan, nahuli sa checkpoint ang isang sidecar na walang plaka at wala ring dokumento na napag-alamang isa sa mga sangkot sa umano'y iligal na karera. Huli ang driver nito at kanyang mga kasama. Sa follow-up operation sa bayan ng Tanay, naaresto ang 8 iba pang sangkot sa iligal na aktibidad. Mahaharap sila sa kaukulang reklamo. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Arestado sa Maynila ang isang lalaking wanted dahil sa panggagahasa umano sa kanyang pinsan sa Pasay. Ang akusado tumangging magbigay ng pahayag. Balitang hatid ni Gabriel Gonzales. Natunto ng mga operatiba ang lalaking ito sa kanyang tirahan sa barangay 743 Malate, Maynila kahapon. Ang lalaki ipinaaresto sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong panggagahasa sa kanyang pinsan noong Marso. Ayon sa pulisya, magkasama sa isang bahay sa Pasay ang biktima at sospek nang mangyari ang pangahalay. Alasing itong ating accused, pinasok na sa kwarto itong kanyang pinsan at ginawa niya yung kahalayan. At dahil doon, nagreklamo yung kanyang biktima. Tumangging magbigay ng pahayag ang akusado. Hindi na rin nagbigay ng pahayag ang 25 anyos sa biktima. Nakakulong na sa Malate Police Station ng lalaki na naharap sa kasong rape na walang piyansa. Gabriel Gonzales, nagbabalita para sa GMA News. Naitala kahapon ang pinakamababang halaga ng presyo ng krudo sa world market sa nakalipas na 3 buwan. Ayon sa oil industry sources, nasa $76.05 hanggang $78.96 ang kada bariles ng crude oil kahapon. Pinakamababa yan mula noong Marso. Ang pagbaba ng presyo kasunod ng napabalitang pirmahan ng Memorandum of Understanding ng Amerika at Iran. Ayon sa Department of Agriculture, malaking tulong sa mga magsasaka sakaling tuluyan na bumaba at bababa ang presyo ng petrolyo. Bababa raw ang gasto sa produksyon at pagbiyahe ng mga produktong pang-agrikultura, lalo na't naghahanda na sa panibagong panahon ng anihan. Magpapatuloy rin daw ang pakikipagkalakalan ng bansa sa Middle East daan niya ay isang mahalagang export destination ng local agricultural at food products. Pinuna ng ilang grupo ang anti-dynasty bill na ipinasa ng Kamara dahil kiit nila pro-dynasty ito. Kaya hiling nila sa Senado gayon din kay Pangulong Bongbong Marcos, huwag itong aprubahan. Balitang hatid ni Maki Polido.
Sa pagtawag ni Pangulong Bongbong Marcos ng special session ng Kongreso, isa sa mahalagang panukalang nais niyang maipasasana ang isang anti-political dynasty law. Bagay na nakasaad sa saligang batas pero hindi maipasapasa ng Kongreso sa loob ng 40 taon. Kaya sa politika sa Pilipinas, merong mga lugar kung saan iisang pamilya ang humahawak ng iba't ibang pwesto. Halimbawa, governor ang isa, congressman ang kanyang asawa at mayor ang kanyang anak. Pero sa isang pahayag ng multi-sectoral groups, mariin nilang tinututulan ng House Bill 8389 na ipinasa ng Kamara sa third and final reading. Panawagan nila sa Senado, huwag aksyonan ang tinawag nilang pro-dynasty bill. Hiling din nila kay Pangulong Marcos, i-veto ang panukala bago pa ito may sa batas. Ang pahayag nilagdaan ng 7 grupo kabilang ang business groups, PPCRV at iba pa. Sa halip daw kasing ipagbawal, ginagawa nitong institusyon ang malalim na kontrol sa politika ng iilang pamilya. Maaari pa rin kasing sabay-sabay maghawak ng mga posisyon ng mga miyembro ng isang pamilya sa national at local. Maaari pa rin ang pagpapasa ng pwesto sa kamag-anak o kaya ay position switching o ang pagpapalit ng pwestong tatakbuhan. At walang restriction ang lagpas sa second degree na magkakamag-anak. Nagbabala rin ang Makabayan Bloc sa Kamara laban sa kasalukuyang bersyon ng panukala. Hindi raw kasi nito tahasang ipinagbabawal ang political dynasty. Kaya sa isang pahayag, hinimok nito ang publiko na magbantay sa pagsasabatas nito. Ang susi nito ay yung papel ng publiko na itulak ang Kongreso at ang Marcos Jr. administration na magsabatas ng isang genuine anti-dynasty bill. Sabi ng political analyst na si Professor Jean Encinas Franco, mas mabuting huwag na itong may sa batas hanggat may tunay na batas na masosolusyonan ng paghahari ng iisang angkan. Ito ay demonstration nung kanilang mahigpit na pagyakap sa sistema ng political dynasty at hindi nila ganun na lang pwedeng bitawan ito. Hinihinga namin ng reaksyon ng Kamara at Senado kaugnay ng isyong ito. Nang ipinasang panukala, ipinagtanggol ng sponsor nito na si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto ang pagpasa sa anti-political dynasty bill. Ito pong batas na to hindi naman po perfect eh. Kailangan po natin yung balansihin between our attempt to define what anti-political dynasty as stipulated in the Constitution and as well as those laws that might preserve and protect the right of individual to elect their leaders and as well as for individuals also to run and participate. Maki Pulidon nagbabalita para sa GMA News. Update po tayo sa pagkakaluklok kay Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, sa pagbubukas nga ng special session ngayong araw ay agad na tinalakay ang pagluluklok ng bagong Senate President at 13 na yung senador na dumating sapat na bilang para maghalal ng bagong SP. Ang nadagdag nga po ay si Senador Joel Villanueva, dating kasama sa tinaguriang Cayetano Bloc, pero ngayon ay sumama na sa mayorya ng Senado. Kinamayan siya at niyakap na ilang senador, kapansin-pansin naman na wala ang minority bloc kabilang si former Senate President Alan Peter Cayetano. Kasunod nito, naluklok na Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Sinamahan siya ng kanyang ina at pamangkin sa pananumpa. Dahil nakabakante ang pwesto ng Senate President pro tempore sa pag-akyat sa pwesto ni Gatchalian, ay na-elect naman si Senador Tito Soto bilang Senate President pro tempore. Agad siyang nanumpa na sinaksihan ng isa sa kanyang mga anak. Iniluklok din ng ilang committee chairman ng datiling chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senador Erwin Tulfo. Si Senador Joel Villanueva naman ang chairman ng Committee on Labor at Committee on Higher Education. Matapos ito ay tinalakay na ang mga legislative measures na naka-agendang talakayin sa special session. Isa po rito ang Senate Resolution number 447 urging the national government to ensure adequate funding para sa relief, rehabilitation ng mga komunidad na napinsala ng lindol sa Mindanao. At nag-sponsor nito ay si Senador Villanueva na sinuportahan naman ng ilang senador. Kapansin-pansin po na ilang sa mga senador na nagsalita para suportahan ang resolution ay may papuri rin kay Villanueva. Kabilang sa na ipasa on third reading ang Act declaring Waling-Waling as National Orchid of the Philippines at pinagpaliban naman
pagdalakay sa House bills na magbibigay sana ng Filipino citizenship sa 2 dayuhang atleta. At na-adapt naman ang ilan sa mga resolution at kabilang nga po dito ang pagkilala sa mga rescue workers, healthcare personnel, mga LGU and uniform services na tumulong po sa malakas na lindol sa Mindanao. Sa ngayon, Connie ay naghahanda na para naman doon sa Commission on Appointments. At sa punto pong ito ay dumating naman ang ilang minority senators. Rito po si Senador Marcoleta at Senador Bongo. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Sandra Aguinaldo, GMA News. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Itinanggi ni Senator Camille Villar na nakialam umano siya sa alignment ng LRT-1 Extension Project, Cavite. Ayon pa kay Villar, wala siyang partisipasyon sa proyekto, mapapersonal man o bilang senador. Bukas din daw si Villar sa anumang investigasyon at tiwalang mananaig ang katotohanan kaugnay nito. Nakasama nila Dustin Yu at Bianca De Vera ang ilan nilang fans para sa isang outreach project. Namigay sina Dustin at Bianca ng school supplies sa 100 estudyante sa Maynila. Initiative ang project ng isa nilang fans club na Dustbia Angels. Bahagi yan ng pagdiriwang nila sa first anniversary ng pagsuporta sa Love Team. All smiles naman ang Dustbia habang namimigay ng school supplies. Hindi lang po sa cuteness bibidang isang baby sa Quezon City. May hint na rin na pagiging independent kahit sanggol pa lang. Bedtime na dapat para sa 8-month-old na si Budi. Pero nakalimutan yatang ipaghele. At patulugin ni na mami at daddy. Buti na lang may sariling sikap si Budi. At ayun tinapik-tapik ang kanyang sarili. Meme na, baby! Kwento ni News Cooper Mommy Eliza Reyes, random moment lang yan na kanyang na-cutie cam. Halos 700,000 na ang views ng video ni Budi na certified main character. Apaka-cute naman niya. Cute to. Very independent na siya. Sana makatulog siya agad.